May dalawang rason kung bakit nagkakaroon ng lagnat ang mga bata. So, ito yung na-obserban ko lagi sa mga pamangkin ko. Unang-una dyan ay yung pamamaga ng tonsil. Minsan kasi hindi natin na monitor na kumakain ng matatamis yung mga bata, kumakain ng mga malalamig. Hindi natin masyadong napapansin to. Di man lahat ng oras nakikita natin kung ano yung ginagawa ng mga anak natin, mga pamangkin natin. Isa ito sa rason kung bakit nilalagnat ang bata. So ito rin ang karaniwang nangyayari sa pamangkin ko, namamaga yung tonsil nila dahil kapag may pera siya, bumibili siya lagi ng mga ice cream, mahilig siya sa matatamis. So yung malamig at saka yung matamis, yan yung mga rason kung bakit mamaga yung tonsil natin. So ang kailangan, kung kumakain sila ng malalamig o ng matatamis na pagkain, dapat wag natin hayaan na hindi sila iinom ng tubig. Kailangan lagi silang umiinom ng tubig pagkatapos kumain ng malamig o pagkatapos nilang kumain ng matatamis, para ma-wash out lahat ng mga kinain nila, mahugasan yung lalamunan at hindi siya mag-stay matamis sa may bandang lalamunan. Dahil yun yung sanhi ng pamamaga ng mga tonsil ng mga bata kung bakit sila nilalagnat. Pagkatapos nun, huwag natin silang hahayaan na hindi magsipilyo para malinis yung mga matatamis na naiiwan dun sa bunganga nila. Kung gusto niyo yung mga video na ginagawa ko, baka sakaling pwedeng makahingi ng like para makatulong naman to sa promote ng video natin. Ang dalawang rason na nakikita ko kung bakit nagkakasakit yung mga bata ay yung pagkakaroon ng UTI. So, kapag nilalagnat ang bata, isa rin yun dahilan na i-indicate na may problema ang bata, ang pagkakaroon ng UTI. So, paano nila nakukuha to? Ang isa roon ay yung pagkain ng mga chichirya o mahilig sa pagkain ng maalat. So, yun ay nakaka-apekto sa bato natin. Ang pangalawa roon, ang pag-inom ng soft drinks na malakas rin maka-apekto sa bato natin. Alam niyo naman na malakas magpa-UTI ang soft drinks, saka malakas rin malakas din itong makagawa ng kidney stone. Pangatlo ay ang pagiging active ng mga bata. So, kung nakikita nyo, lagi sila naglalaro, nagpapawisan sila. So, ang karaniwang kulang sa kanila ay pag-inom ng tubig. Hindi natin napapansin, hinahayaan natin sila maglaro, kumain ng mga chichirya, ng soft drinks, pero hindi natin nakikita ang umiinom lagi ng tubig. So, kapag uminom ang bata ng soft drinks, kumain ng chichirya, o laging active sa labas na nakikipaglaro, dahil pinagpapawisan sila, dapat lagi natin silang pinapainom ng tubig. Dahil yung tubig, kapag uminom ka niyan, tumutulong yan sa paglinis ng bato para mailabas nila sa pag-ihi nila yung mga bakterya na galing sa chichirya, dahil yun yung mga maaalat, mga soft drinks na nagpo-produce ng kidney stone, umapalitan yung tubig sa katawan natin dahil sa pagpapawis kapag sila ay nakikipaglaro o nagiging active sa ibang ginagawa nila. So, kailangan lagi natin ginagabayan yung mga bata, yung mga anak, lagi natin sinasabihan na uminom sila lagi ng tubig.
Yun ang dalawang rason pagkakaroon ng laging nilalagnat yung mga bata. Lagi kong nakikita. Ganon din yung nakikita ko sa mga pamangkin ko na muntik ng ospital dahil sinasabi nila dengue raw yun. Pero pinaliwanag ko kung anong naging sakit niya sa kapatid ko. Kaya doon siya nagulat kung bakit ko nalaman na UTI ang naging sakit ng pamangkin ko. Dahil nga lagi siyang active, nakikipaglaro, hindi siya nakakainom ng sapat na tubig para mapalitan yung pawis niya. So, katulad ngayon, Christmas season, maraming kainan, maraming handaan, maraming matatamis, maraming malalamig na pagkain. Hindi natin maiwasan na hindi sila kainin, lalo na yung mga bata. Kaya lagi natin ang tabayanan na uminom sila lagi ng tubig.